Kumusta mga kakwarta? Balik na naman tayo sa Kwarta Diaries. Sa nakaraang video, pinag-usapan natin kung bakit laging walang ipon ang karamihan sa ating mga Pilipino. Ngayon naman, ibibigay ko sa inyo ang solusyon. Ito ang pinakasikat at pinaka-epektibong budgeting method na ginagamit ng milyon-milyon sa buong mundo. Ito ang tinatawag na 50-30-20 rule. At sa video na ito, ituturo ko ito sa inyo step by step kasama ang mga halimbawa na akma sa buhay ng mga Pilipino. Handa ka na? Magsimula na tayo. Ang 50-30-20 rule ay isang budgeting framework na unang ipinakilala ng United States Senator na si Elizabeth Warren sa kanyang libro. Simple lang ang konsepto, hatiin ang iyong take-home pay sa tatlong kategorya. 50% para sa needs, 30% para sa wants, 20% para sa savings at investments. Bakit epektibo ito para sa mga Pilipino? Dahil simple, hindi kailangan ng accounting degree. Hindi kailangan ng complicated spreadsheet. Tatlong kategorya lang at may guiding principle ka na. Pero bago natin pag-usapan ang bawat kategorya, importanteng malaman muna ang isang bagay. Ang 50-30-20 ay isang guideline, hindi isang batas. Depende sa iyong sitwasyon, pwedeng mag-adjust. Ang importante, may sistema ka. Pag-usapan muna natin ang 50% ang needs. Ang needs ay yung mga bagay na hindi mo kayang hindi bayaran. Kapag hindi mo ito binayaran, may malala na magiging epekto. Narito ang mga halimbawa ng needs. Numero 1, bahay o rent. Ito ay kailangan. Numero 2, pagkain para sa pamilya. Non-negotiable. Numero 3, kuryente at tubig. Kailangan. Numero 4, transpo papunta sa trabaho. Numero 5, PhilHealth, SSS, pag-ibig contributions. Numero 6, minimum payment sa utang kung mayroon. Numero 7, school fees ng mga anak. Ang hindi kasama sa needs, Netflix, Spotify, dining out, shopping, gadgets. Iyan ay wants, kahit pakiramdam nating kailangan. Ngayon, ano ang mangyayari kung ang iyong needs ay lumampas na sa 50%? Halimbawa, ang sweldo mo ay 20,000 pesos. 50% ay 10,000 pesos. Pero ang rent mo lang ay 8,000 pesos na, tapos may pagkain, transpo pa. Sa ganitong sitwasyon, dalawa ang pwedeng gawin. Una, bawasan ang 30% wants category. Pangalawa, humanap ng paraan para bawasan ang needs, tulad ng mas mura na apartment o carpooling sa trabaho. Huwag bawasan ang 20% savings, iyan ang pinaka-importante. Pag-usapan naman ang 30% ang wants. Ang wants ay yung mga bagay na nagpapasaya sa atin pero hindi natin mamamatay kung wala. Mga halimbawa, Netflix at Spotify subscription. Kainan sa labas kasama ang pamilya o mga kaibigan. Bagong damit, sapatos, accessories. Hobbies, gym, sports, music, biyahe at bakasyon. Online shopping, Shopee, Lazada. Ang wants category ay hindi masama. Kailangan natin ng joy sa buhay. Ang problema lang kapag lumagpas na ito sa 30%. Tip para makontrol ang want spending. Una, gumamit ng cash envelope method para sa wants. Mag-withdraw ng 30% sa cash sa araw ng sweldo. Kapag ubos na ang cash, stop na ang spending sa wants. Pangalawa, mag-24 hours rule bago bumili ng malaking bagay. Kapag gusto mong bumili ng something above 1,000 pesos, hintayin mo ng 24 hours. Kapag gusto mo pa rin pagkatapos ng 24 hours, tsaka mo bilhin. Karamihan sa atin, hindi na gusto pagkatapos. Impulse buy lang pala. Ngayon, ang pinaka-importanting part, ang 20% savings at investments. Ito ang magtatiyak ng iyong kinabukasan. Ito ang magbibigay sa iyo ng financial freedom. Ito ang pinakamahalaga sa tatlong kategorya. Paano hatiin ang 20%? Una, emergency fund muna. Kung wala ka pang emergency fund, ilagay ang buong 20% dito hanggang maabot ang 3 months na living expenses mo. Pangalawa, kapag may emergency fund na, hatiin ang 20%, 10%. Medium-term savings tulad ng MPCU Pag-ibig,
10% investments tulad ng stocks o mutual funds. Para sa mga may utang pa, pwedeng gamitin ang bahagi ng 20% para mapabilis ang pagbabayad ng utang, lalo na ang high interest. Ngayon, ilapat natin ito sa 3 real na Filipino scenarios. Scenario numero 1, regular employee na may 20,000 pesos monthly na sweldo. 50% needs ay katumbas ng 10,000 pesos. Rent, 5,000 pesos. Pagkain, 3,000 pesos. Transpo, 1,500 pesos. Kuryente at tubig, 500 pesos. 30% wants ay katumbas ng 6,000 pesos. Kainan sa labas, 2,000 pesos. Shopping, 2,000 pesos. Entertainment, 2,000 pesos. 20% savings ay katumbas ng 4,000 pesos. Emergency fund o MP2, 2,000 pesos. Investment, 2,000 pesos. Scenario numero 2, OFW na may remittance na 50,000 pesos monthly. 50% needs ay katumbas ng 25,000 pesos. Pamilya allowance, 15,000 pesos. Bahay mortgage, 7,000 pesos. Insurance premium, 3,000 pesos. 30% wants ay katumbas ng 15,000 pesos. Vacation fund, 10,000 pesos. Personal enjoyment, 5,000 pesos. 20% savings ay katumbas ng 10,000 pesos. MP2, 3,000 pesos. Stocks, 3,000 pesos. Emergency fund top-up, 4,000 pesos. Scenario numero 3, estudyante na may 5,000 pesos monthly allowance. 50% needs ay katumbas ng 2,500 pesos. Pagkain, 1,500 pesos. Transpo, 700 pesos. School supplies, 300 pesos. 30% wants ay katumbas ng 1,500 pesos. Labas at entertainment, 1,000 pesos. Online shopping, 500 pesos. 20% savings ay katumbas ng 1,000 pesos. GCash G-Invest o Maya Invest, 500 pesos. Emergency fund, 500 pesos. Mga kakwarta, ang 50-30-20 rule ay hindi perpekto para sa lahat. Pero ito ay isang napakagandang simula. Ang importante, may sistema ka. May plano ka. Hindi lang basta gastos ng walang direksyon. Ang aking hamon sa inyo ngayon, kunin ninyo ang pinakabagong payslip ninyo at subukang ilapat ang 50-30-20 rule. Tingnan ninyo kung saan kayo nakakatayo ngayon. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang MP2 Pag-ibig, ang pinaka-underrated na investment sa Pilipinas na hindi pa ginagamit ng karamihan. I-like ang video na ito kung natulungan kayo. I-subscribe sa Kwarta Diaries para hindi mapalalagpas ang susunod na video. At i-share ito sa isang kaibigan o kapamilya na kailangan nitong marinig. Ito ay Kwarta Diaries. Sama-sama nating palakihin ang kwarta. Hanggang sa susunod, ingat lagi.